Going to continue our series on The Bible Explains, part 177. And tonight, we are going to talk about facing the challenges of modern Christmas. How can we face the challenges of modern Christmas armed with God's grace? Ito po ang ating pag-uusapan. Tayo po ay nasa gitna ng modernong Pasko. Paano po natin harapin ang mga hamon ng modernong Pasko? Manalangin po muna tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa papuri at pagsamba. Tinatahanan po ninyo ang papuri ng inyong mga anak. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang napakahalagang sandali na ito. Ang aming marubdob na panalangin, anuman ang aming sasabihin at gagawin, magbigay lamang ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa lahat ng narito sa loob ng bulwagang ito, maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Facing the challenges of modern Christmas. Admittedly, Christmas today is vastly different from the first Christmas. From the simplicity of Christ's birth in a manger, it has transformed into a complex modern celebration. We are now faced with the challenges of preserving its true meaning in a world that has significantly changed from the time of the first Christmas. Masyado na pong matagal ang lumipas na panahon at marami na ring pagbabagong naganap sa mundo. At kung kayo'y mapagmasid, pati ang selebrasyon ng Pasko ay nagbago na rin po. Mula sa simple na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na naganap doon po sa sabsaba ng Bethlehem, at sa panahon na mayroon po tayo ngayon, ang laki-laki na po ng pinagbago. There are many challenges in modern Christmas today, and I want to share with you tonight the top 5 challenges of modern Christmas. And as you always do at the end, we're going to talk about the life application on how we can respond to these challenges. Let's begin. Challenges of modern Christmas. Number 1, commercialization of Christmas. Again, commercialization of Christmas. Christmas has become heavily commercialized with an emphasis on shopping, sales, consumerism, and materialism, often overshadowing the celebration of Christ's birth. Wala pong masama sa shopping, walang masama sa sales, walang masama sa mga material na bagay. Pero kung ang mga ito ay magiging dahilan upang malimutan natin ang tunay na diwa ng Pasko, something has changed. Malaki na ang pinagbago ng mundo. Ipinagdiriwang ang Pasko sa ngalan ng kapanganakan ni Kristo, pero hindi naman po nababanggit si Kristo. Tila nakalimutan nila na ang unang 6 na letra ng salitang Christmas ay Christ. C-H-R-I-S-T. Hindi ito tungkol sa kanila, hindi rin tungkol sa inyo, tungkol ito kay Kristo. The commercialization of Christmas promotes the idea that happiness and fulfillment are tied to extravagant gifts and decorations, often pressuring individuals to spend beyond their means. Yun po ang nakakatakot na bahagi ng komersyalismo, na kung minsan natutukso ang iba na gumastos ng higit sa kanilang kakayahan. Kaya kung minsan, may mga ilan na nababaon sa utang.
These modern trends risk overshadowing the true meaning of Christmas, the celebration of God's ultimate gift to humanity, the birth of Jesus Christ, our Savior. Now let's look at the scripture. Romans chapter 12 verse 2. The Apostle Paul writes, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Huwag po tayong umayon sa takbo ng mundo. Habang tumatakbo ang mundo, nagbabago ang kaisipan ng mga tao at umaayon sa mundo. Sabi ni Pablo, huwag ganun ang mangyari sa atin. Kahit nagbabago ang mundo, manatili ang ating kaisipan at kung kailangan magbago, hayaan natin ang salita ng Diyos, baguhin ang ating kaisipan. Romans chapter 12 verse 2 from the New Living Translation, NLT. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. You become a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Can you say amen? Nang tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, tayo po'y nagbago na sa kaloob-looban ng ating pagkatao. Ang na-born again po sa atin ay ang ating spirit. Ang ating kaluluwa at ang pangunahing bahagi nito ay ang ating kaisipan, patuloy pa ring binabago ng salita ng Diyos. Ang ating spirito ay katulad na ni Kristo. 1 John 4:17, we are like Jesus right here and even right now. Ephesians chapter 4 verse 24, the Apostle Paul writes, put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Your born again spirit is perfectly like Christ and like God in true righteousness and holiness. Ang pagbabago ng ating spirito ay naganap na sapagkat nung maborn again po tayo, nabago na ang ating spirito. Ang spiritong dating patay, ngayon ay buhay na. Pero ang ating mga kaisipan ay patuloy na nangangailangan ng pagbabago. Hayaan natin ang ating kaunawaan sa salita ng Diyos ang magbago ng ating isip. Huwag nating hayaan ang mundo at ang komersyalismo ng mundo ang magbago ng ating kaunawaan sa tunay na diwa ng Pasko. Alam natin ang tunay na diwa ng Pasko. Huwag nating sabayan ang daloy ng kaisipan ng mundo, bagkus makita nilang kakaiba sa atin, sapagat alam natin ang kahulugan ng Pasko. Ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Amen. Colossians chapter 3 verse 1 following verses. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Verse 3, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. So where is your life right now? Your life is hidden with Christ in God. Look at verse 4. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Very clear. The Apostle Paul said, Christ is our life. Si Jesus ang ating buhay. Hindi ang kamunduhan. Hindi ang layaw ng mundo. Si Jesus ang ating buhay. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Everybody say, Christ is my life. Christ is my life. One more time. Christ is my life. Very important to remember that. Number one, commercialization of Christmas. Number two,
busy schedules. Kapag dumarating ang Kapaskuhan, busy lahat. Lahat ay busy. Napansin niyo po ba? Sobrang busy. Busy. The Christmas season is often filled with busy schedules, including parties, family gatherings, shopping, travel, and endless preparations, leaving practically no time to focus on what truly matters. That is the sad part of busyness. Nawawalan na ng panahon sa mga bagay-bagay na mas mahalaga. While these activities can bring happiness and connection, they can also create stress and distraction, leaving no time for what is more important. Sa sobrang kaabalahan at kabisihan ng mga tao, yung mga bagay-bagay na dapat ay mas mahalaga, ay tila nalimutan ng mga tao at nawalan ng panahon ang mga tao. Luke chapter 10 verse 38 following verses, makikita natin ang isang istorya na inilalarawan po dito ang panganib na dala ng kaabalahan. Verse 38, and Jesus and his disciples were on their way. He came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. Itong si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus at nakinig ng mga pagtuturo ng Panginoong Jesus. Verse 40, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Abalang-abala si Martha sa maraming bagay. Abalang-abala siya sa pag-set up ng Christmas tree. Abalang-abala siya sa pagkabit ng Christmas lights at pagsabit ng mga parol. Abalang-abala siya sa pag-prepare ng menu para sa Noche Buena. Abalang-abala siya sa pagpili ng mga musika na gagamitin sa tugtugan at sigurado namang hindi mawawala ang sayawan. Kaya maraming kaabalahan itong si Martha. I am putting it in a setting where you can see yourself where you are right now. But the idea is exactly the same. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. How many things are needed? Only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Nakiusap itong si Martha sa Panginoong Jesus sa sabihan ng kanyang kapatid na si Maria na tulungan siya at hindi po napagbigyan ang kanyang kahilingan sapagat ang wika ng Panginoong Jesus, ikaw ay abala sa maraming bagay, nakalimutan mo isang bagay lang ang pinakamahalaga. At pinili ni Maria ang mas mainam na bagay. Ano po ba ang pinili ni Maria? Ang umupo sa paanan ni Jesus at makinig ng pagtuturo ni Jesus. Ito po'y naglalarawan sa buhay na kailangan nating makita. May mga bagay na mahalaga at may mga bagay na mas mahalaga.
Pag-isipan niyo po. Kapag nakita niyo ang lahat ng bagay na parehas ang halaga, hindi mo naiintindihan ang halaga ng buhay. May mga bagay na may hanggan. May mga bagay na walang hanggan. May mga bagay na panlupa. May mga bagay na pang walang hanggan. You must choose the better things. Kapag tayo po'y tinangay ng kamunduhan, palilimutan natin kung anong pinakamahalaga. Tatangayin po tayo ng busyness ng ating po mga schedule. The constant busyness can overshadow the true purpose of Christmas. Celebrating the birth of Jesus Christ and experiencing the peace and joy His birth brings. Keep in mind, Christ is the reason for the season. No one else and nothing else. Kapag si Kristo'y nawala sa gitna ng selebrasyon, pagdiriwang lang po yan ng layaw ng mundo at wala tayong bahagi sa ganitong pagdiriwang. Number 3, secularization of Christmas. Secularization of Christmas. The secularization of Christmas has caused societies to drift from its religious roots, transforming it into a purely commercialized holiday. Dahan-dahang dumadaos-dos ang maraming tao sa maling kaisipan na ang selebrasyon ng Pasko ay naging masyadong sekular, na nalimutan nila na ito ay religious celebration, not a secular or commercial holiday. The focus has shifted from celebrating the birth of Jesus Christ to festives centered around holiday entertainment. And even very, very sad to notice, in many public places, nativity scenes are replaced with generic holiday decorations like snowmen, reindeer, and lights, making the celebration feel more secular and less connected to its Christian roots. Wala hong masama sa mga dekorasyon ng snowmen, reindeer, lalo na kung ang celebration ninyo'y White Christmas. Talaga namang diyat at maganda naman ang dekorasyon ng snowman or snowman kung ikaw ay nasa snow. The problem, walang snow sa Pilipinas. Okay rin naman ang reindeer. But the problem is, we don't have that in our culture. At kung ang mga ito, ang dekorasyon at pinalitan ang nativity, something is wrong with the minds of a lot of people. Hindi po tayo kontra at hindi po tayo panatiko at nagsasabing huwag tayong gumamit ng mga ganitong dekorasyon tulad ng mga panatiko. We're not like that. We're living under grace. We can tolerate that. But the thing is, do not remove the nativity scene. Dahil kapag inalis nyo ang nativity, wala na pong Pasko. Dahil ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Amen. 1 John chapter 2 verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. That is very, very strong. Look at the last line. If anyone loves the world, if you become worldly, Apostle John said, you do not have the love of the Father in you. Number 4, sense of loneliness. Sense of loneliness. The Christmas season highlights family and togetherness.
which can amplify feelings of loneliness or grief for those who have lost loved ones or isolated. Masarap po talaga yan pag kumpleto ang pamilya. Pero huwag kalimutan, meron po mga pamilyang magpapasko na hindi na sila kumpleto. Na-highlight ng Kapaskuhan ang kanilang pangungulila. Yung mga nasa ibang bansa, malayo sa pamilya. Yung pong pamilya na mayroon na pong mga pumanaw sa miyembro nito. Ang iba'y magdiriwang ng Pasko for the first time. Wala na si daddy. Wala na si mommy. It could be a different celebration. Or ang iba'y magdiriwang sa ospital ng Kapaskuhan sapagkat ang miyembro ng pamilya ay naka-confine. The point I'm trying to get across is this. Habang tayo'y nagsasaya, dahil kompleto po tayo, at ang buong pamilya ay narito, meron ding ilan, maaaring hindi marami, pero meron ding ilan, na itong selebrasyon ng Pasko ay naha-highlight ang kanilang pangungulila at kalungkutan. May we remember them in our prayers. Alalahanin natin sila sa ating panalangin. Lalo na kung sila'y mga kamag-anak po ninyo o kaibigan ninyo. Sapagkat naniniwala tayo, ang Pasko ay para sa lahat. Can you say amen? Number 5, financial pressure. Financial pressure. The Christmas season can bring financial pressure as expectations to buy gifts, host celebrations, and travel, and add stress to individuals and families. Antindi. Yung iba po, hindi lang naman ho yung gastusin ang tumataas, pati blood pressure tumataas. Yung iba, pati blood sugar ay tumataas. Mga kapatid, bago dumating ang Pasko, ang dumadating sa inyo ay bills. Pagkalipas ng Pasko, ang mga darating sa inyo ay bills. And please, know for a fact, ang tindi ng stress when it comes to finances. Let's see them again. Challenges of modern Christmas. There can be more. Look up here and look at my eyes. There can be more. But these are the top 5. If you are not so sure, you may want to Google it. Top 5 na challenges that we need to face in this modern Christmas. Number 1, commercialization of Christmas. Number 2, busy schedules. Number 3, secularization of Christmas. Number 4, sense of loneliness. Number 5, financial pressure. The question is, how do we respond to these challenges? This is what we call the life application. I want you to remember the life application. Number 1, celebrate Christmas within your means. Hindi ho kayo binabawalan magdiwang ng Pasko. In fact, tuloy ang Pasko. Pero ipagdiwang mong Pasko ayon sa iyong kakayahan financially. Huwag magdiwang dahil ikaw ay nangutang para makapagdiwang. Never do that. Never ever do that. Kung ano lang ang kakayahan mo financially,
You can still celebrate it in the most simple way. After all, Christmas is all about Christ. Palakpakan si Lord. It's all about Christ. Celebrate within your means, trusting in God's provision and grace. True joy is not found in extravagance, but in a heart of gratitude for His blessings. Lahat po ba tayo pinagpala? Itaas sa kamay ng mga pinagpala ni Lord. So may karapatan tayong mag-celebrate ng Kapaskuhan dahil pinagpala tayo ng Panginoon. Luke chapter 14 verse 28, the Lord Jesus said, suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Hindi ba tama naman? Bago ka magtayo ng tore, umupo ka muna, kwentahin mo muna kung kaya mo, tsaka mo simulan. Na nais ko ipakita sa inyo ang verse na to, ang tawag dito, Christmas version. There is a Christmas Bible. This is a Christmas version. Suppose one of you wants to host a Christmas party. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to finance it? Umupo ka muna at kwentahin. Kaya bang mag-host ng party bago mo simulang mag-invite? Invite ka na ng invite. Eh alam nyo, kahit hindi in-invite, pumupunta, lalo pa yung in-invite. Napakarami mong in-invite. Kaya bang pakainin lahat yan? Eh marami ang pumupunta, hindi naman nagre-regalo. So baka hindi ka makabawi. At pagkatapos ng celebration, iwanan ka ng utang. Don't borrow money to throw a party. That is unwise. Ulitin ko po, huwag umutang para makapag-party. Kung walang budget, walang party. Dahil pwede kong ipagdiwang ang Pasko nang wala pong party. Huwag lang mabaon sa utang. Can you say amen? Bakit hindi kailangan mabaon sa utang? Proverbs 22:7, a borrower is slave to the lender. Ang tao pong may utang ay alipin ng kanyang pinagkakautangan. Palayain mo ang sarili mo sa utang. Maging goal ng life mo that the day will come that you are debt-free. Now, we are not judging people. If you are there right now na meron kang mga utang, hindi kita hinuhusgahan. And I am speaking blessing and favor sa iyong buhay. Makakaahon ka sa utang, makakaahon ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Pinagpala ka at pinabura ng Panginoon. But even in this situation, how many of you believe we need the wisdom of God? Karunungan. 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. Kontento lang. Kung ito lang muna, okay lang. Basta mahalaga, kompleto pamilya. Wala tayong bawas. Masaya tayo. Kahit simple ang kainan, maganda pa rin to dahil wala tayo sa ospital. Naunawaan niyo po ba ibig ko sabihin? Huwag natin payagan tangayin tayo ng mundo sa kaisipan ng karangyaan. Well, hindi ako laban sa karangyaan. If you can, if you have, just go and celebrate extravagantly. Okay lang yan. Kasi nandun ka sa level na pinayaman ka at pinaunlad ka ng Diyos. Huwag mo naman payagan, i-deprive ang sarili mo doon sa iba dahil sa ikaw ay mayroong kakayahan. Ang sinasabi lang natin, kung wala pa po tayo sa level na yon, huwag natin pilitin. Dahil may kasabihan, do not bite more than you can swallow. And don't even spend more than what you earn. Kung ano lang ang kinikita mo, huwag mong ubusin.
kumuha ka doon ng selebrasyon. Kaya ho, merong 13-month pay. Kasi ang idea po noon, yung regular na income mo ay para sa regular na gastusin mo. Kaya ho nagkaroon ng bonus, idinadagdag ho yan, panglagay po yan sa inyong selebrasyon. That is the idea of bonus. That is the idea of celebration. Ang iba may 13-month pay. Ang iba may 14-month pay. I was even told, meron pong iba hanggang 16-month pay. Sana all. Pero kung wala man kayo ng sinasabi ko, hindi po kayo argabyado. Nasa inyo ang pagpapala at pabor ng Diyos. Shout amen! Malakas na palakpakan para sa Lord! Praise God! Everybody shout, Merry Christmas! Merry Christmas! Palakpakan natin ang Lord. Praise God! Number 1, celebrate Christmas within your means. Number 2, make time to worship. Make time to worship. Be intentional about making time to worship. Take note, not just giving time. Because sometimes you don't even have time to give amidst a busy schedule. Sabi ng iba, magbigay ka ng time. Wala na ako ibibigay na time. Sapagkat kinain na ng busy schedule. That is why it is understatement to say, give time. Sometimes you don't even have time to give. Make time. Para makagawa ka ng time, aalisan mo ng time yung iba. That is what you call prioritizing. Prioritize worship by adjusting other activities to ensure you can make time to worship God. Why? Because Christmas is about worship. The wise men from the east set aside time and traveled a great distance to honor and worship the newborn King. Nagbigay sila ng time, gumawa sila ng time, naglakbay sila ng malayo para sambahin ang ipinanganak na hari ng unang Pasko, dahil ang Pasko ay tungkol sa pagsamba. Matthew chapter 2 verse 11, on coming to the house, they, referring to the wise men, they saw the child with his mother Mary. They bowed down and worshiped Him. They worshiped baby Jesus. They worshiped the newborn King. They opened their treasures and presented Him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Kaya po ang pagsamba ay sentro ng Pasko. Kaya po since time immemorial, bahagi po ng schedule ng The Lord's Community and EMI Community ang Christmas service. Every December 25. Kahit anong araw po yan tumama, lagi po may Christmas service. Naiintindihan ko po ang iba dahil sila po out of town and out of the country. We understand. Look up here and look at my eyes and read my lips. We understand. We do not condemn anyone na hindi makaka-join because of the schedule, prior schedule, na kailangan nilang pumunta sa ibang bansa, kailangan nilang pumunta sa probinsya. We understand. Pero para sa atin, na kaya itong gawin, we are extending this invitation, especially to those who are watching this broadcast. We are inviting you to worship the Lord with us in one of our 3 morning services, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m. here at EMI Center. Of course, if you cannot come because you're out of the country or out of town, we understand. Just be. Don't
out of your mind. Kahit saan kayo naroon, alalahanin ninyo, si Kristo ang tunay na diwa ng Pasko. Amen. Number 3, keep the spirituality of Christmas alive. Keep the spirituality of Christmas alive. Keep the spirituality of Christmas alive by making time to worship God. Remembering that the heart of this season is His grace and the gift of Jesus to the world. Nothing more, nothing less, nothing else. It's all about Jesus. Alisin mo si Jesus, walang Pasko. Pwede kang kumain ng masarap, pwede kang mamasyal, kahit hindi Pasko. Naunawaan niyo po ba ibig kong sabihin? Pwede kang mag-abroad, pwede kang umuwi sa probinsya, pwede kang mamili ng mga mamahaling gamit, kahit hindi Pasko. At kung nagagawa mo yan dahil sa panahon ng Pasko, siguro nadagdagan ng pera mo because of bonuses. O dahil kumita ka ng malaki, dahil mataas ang business kapag dumarating ang Christmas season. Hindi ho yan masama. Inuulit ko po. We who are living under grace are not condemnatory people. We understand. But we always reminding everyone na sa gitna ng inyong mga pagdiriwang, huwag makalimutan, ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Amen. Luke chapter 2 verse 13 to 14, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Nang gabi na ipinanganak ang Panginoong Kristo doon sa sabsaban ng Bethlehem, lumabas ang mga anghel, umawit ng papuri sa Diyos. Kasi ho ang Pasko ay tungkol sa pagsamba. Kaya hindi pwedeng mawala ang pagsamba sa araw ng Pasko. Ginagawa mo yan bago ka na born again. Natatandaan mo, nung ikaw pa ay nasa ibang paniniwala, ginagawa mo yan religiously. Nagsisimbang gabi ka, 9 na gabi. Bawat gabi, iba-iba ang jacket. Sa paniniwala na kapag nakumpleto mo ang 9 na gabi, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Mabuti na lang nasilayan na tayo ng liwanag ng mabuting balita na hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo para ikaw ay pagpalain. Inako ni Kristo ang kahirapan sa krus ng Kalbaryo para gumaang ang ating buhay, guminhawa ang ating buhay. Shout amen. Amen. Shout amen. Amen. Keep the spirituality of Christmas alive. Number 4, remember, you are never alone. You may feel alone. And people may say you are alone. Or you even may say, I am alone. But you are never alone. Never. Remember, you are never alone. Christmas reminds us that God is with us. Can you say amen? I want to say that again. Remember, you are never alone. Christmas reminds us that God is with us. Sabihin natin, God is with us. God is with us. One more time. God is with us. Through Jesus, Emmanuel, God is with us. He came to dwell among us, bringing His grace, love, and the presence into our lives. Mga kapatid, hindi tayo kailanman nag-iisa. Lagi nating kasama ang Panginoon. Nung siya po'y pinanganak, pinangalanan siyang Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin.
nang siya'y umakyat na sa langit, ito ang kanyang huling mga salita. Matthew 28:20. Before he ascended to heaven, this is what Jesus said to his disciples. And surely, I am with you always to the very end of the age. Surely, not maybe, not hopefully, not even prayerfully. You don't pray for God to be with you. God is always with you. I am. It's a present promise. I am with you. Always. Not sometimes, not many times, but always. Remember, you are never alone. Sabi ng iba, malamig ang Pasko sapagkat siya'y nag-iisa. Ang pinagtataka ko, ba't di siya mag-jacket? Ang init ng pagmamahal ay hindi mo makukuha sa tao. Ibinigay na yan ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Hesus Kristo. Number 5, understand that giving is a privilege, not an obligation. Kapag ang tingin mo sa pagbibigay ay obligasyon, ma-stress ka. Sobrang stress. Kailangan ko magregalo, kailangan ko magregalo, kailangan ko magregalo. Bakit? It becomes an obligation. Instead of becoming a privilege, instead of taking it as a privilege, it becomes a heavy obligation. To ease the financial pressure, you need to understand that giving is a privilege, not an obligation. This Christmas, let your giving flow from a heart of gratitude for God's ultimate gift, Jesus. It is not about the size of the gift, but the love and grace behind it that truly matters. Huwag mong istresin ang iyong sarili. If you can give, take the privilege. But if you are not in a position right now, meron kang financial crisis, meron kang situation, you don't have to obligate yourself. Wag, ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga tao? Kandidato ka ba? Nag-file ka na ba ng certificate of candidacy? So kung hindi ka kandidato, don't worry about it. Hindi mo mapapaliwanag sa lahat ng tao. Pero kung mamahalin ninyo ko at tatanggapin ninyo ko dahil lang sa naibibigay ko, that is not true love. Ang tunay na pag-ibig ay pag-ibig kahit wala akong naibibigay. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi naghahanap. Sapagkat ang pag-ibig ay mapag-unawa. Can you say amen? Huwag nating i-pressure ang ating sarili. Feel free. Kung harap ka sa salamin, tanungin mo sa sarili mo, am I in a position right now to just bless some people? Actually, you cannot give to all. Hindi mo kayang bigyan lahat. Siguro pumipili ka lang ng mga ilan na maaring napakalapit sa puso mo na nabibigyan mo. And just feel free to do that. You don't have to explain it to the world. The problem is, gusto natin na maging maganda ang tingin nila sa atin. Ang tanong ko, hanggang kailan? Ang maganda, laging maganda ang tingin ng Diyos sa atin dahil tayo ay na kay Hesus Kristo. Amen. 2 Corinthians 8:4, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the saints. Anong tawag nila sa giving? Privilege. Yan ang maging pananaw mo, walang stress.
Pag ganyan ang pananaw mo, magaang na magaang lang sa loob. 2 Corinthians 9:7, you know this by heart. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or what? Under compulsion. For God loves a cheerful ka lang, masaya ka lang. Pribilehiyo ko. Sipin mo, binless ako ng Lord. I am privileged to bless someone today. I am privileged to bless my friend. I am privileged to bless my pastor. I am privileged to bless my family. Share your blessing. Dumami ang kita mo. May bonus ka. Remember your parents. Remember your children. Remember the people closest to your heart. Not out of obligation, but out of a privileged heart. Galatians chapter 6 verse 6. Let him who is taught the word, again, let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. So it's always a privilege. Huwag mong tignan ito na obligation. Kailangan kong gawin ito sa pastor. Kailangan kong gawin ito sa teacher ko. No! It is always a privilege to share your blessing with your teacher. It's always a privilege. Tinuruan ka ng salita ng Diyos. Natuto ka ng salita ng Diyos. Umunlad ang buhay mo dahil natutunan mo ang salita ng Diyos. And it's a privilege to share it. Gusto ko i-share ito. Because always remember, it is always a privilege to share your blessing with your teacher. Sapagkat where you are right now, you will never ever enjoy what you have received from the Lord right now without the teacher teaching you to exercise your faith, to believe God, to believe for the finished work of Jesus. So if you are blessed by the Lord, share it voluntarily. Share it out of privilege and never out of obligation. Can you say amen? Amen. Let's see them again. 5 life applications. You can see this on your screen. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. Ready? Sit up straight. Ito po yung ating counter. Ito po yung ating response doon po sa challenges ng modern Christmas. Ready? Number 1. Number 2, make time to worship. Number 3, keep the spirituality of Christmas alive. Number 4, remember you are never alone. And number 5, understand that giving is a privilege, not an obligation. The big idea is, in Christ, I can celebrate through Christmas. Are you in Christ? That is the best way to celebrate Christmas. Because in Christ, I can celebrate through Christmas. Of course, we do not want to end this broadcast without giving the opportunity as well as the privilege to receive Jesus today. Be saved so you can celebrate Christmas. You can celebrate through Christmas because only in Christ you can celebrate through Christmas. Tayo po'y mananalangin ng pagtanggap sa loob ng bulwagan na ito. This is house. This is full house. And also those who are watching this broadcast. Taas natin ang ating dalawang kamay. Pikit natin ang ating mata at yuko ang ating mga ulo. Sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. Ariin po natin na mga katagang bibigkasin ko ay isang personal mong panalangin. Kung tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong puso, you don't have to do this again and again because you're already saved. But if you haven't done this, do this today. Today is the day of salvation. Pero kung nagawa mo na ito, hihilingin ko na gawin mo alang-alang sa ating mga bisita sa loob ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, manalangin tayo. Sumunod tayo sa panalangin ito, Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan.
Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa loob ng bulwagan na ito, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Come on, malakas sa palakpakan. Praise God. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang big idea? In Christ, I can celebrate through Christmas. One more time. In Christ, I can celebrate through Christmas. In Christ, and only in Christ, you can celebrate through Christmas. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you on Christmas Day and on Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed, stay connected. Merry Christmas. Always remember, in Christ you are forever. Charito! Merry Christmas!